Now, let's take a deep dive sa kahalagahan ng ebidensya. Sa ngayon, ilang opisyal ng pamahalaan ang may kinakaharap na iba't ibang akusasyon. Kabilang dito si Senator Rodante Marcoleta na kinasuhan na ng Office of the Ombudsman. Nagugat ang kaso sa pag-amin ni Marcoleta sa panayam sa telebisyon noong nakaraang taon na binigyan siya ng mga kaibigan ng 75 million pesos na campaign contributions. Supposedly, campaign contributions supposedly, pero sabi, hindi raw yun para sa campaign kasi kinuha niya, hindi pa siya kandidato. Sa kondisyon na mananatili silang anonymous. Pero sa kabila ng pag-amin, iginit ni Marcoleta na mula ang pera sa private funds. 4 na articles of impeachment naman ang kinakaharap ni VP Sara Duterte, kabilang dito ang maanumalyang paggastos ng confidential funds. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang birth record ang ilang pangalang nakatanggap ng pondo, kabilang po dyan si Mary Grace Piatos. Pero iginiit ni VP Sara na wala naman siyang nilabag sa saligang batas. Nadawit din ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects matapos akusahang mastermind ng kickback scheme. Pero hanggang ngayon, wala pa rin na ipakitang matibay na ebidensya at na isang pang kaso laban sa kongresista. Iginiit din ng Romualdez na hindi siya bahagi ng small committee at BICAM kung saan sinasabing nangyari ang budget insertions. Lahat ng po yan tatalakayin natin kasama ang 2023 Gawad Manileño for Law Practice, Doctor of Civil Law at tinaguriang Pinoy Street Lawyer na si Attorney DJ Jimenez. Dito sa Deep Dive! Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Welcome to With Due Respect, Attorney DJ. Pleasure to have you. Maraming salamat. Pleasure po na maimbitahan dito. Baka siguro pakilala lang natin, Attorney DJ, no? Ano yung konsepto behind being a street lawyer? Yeah. Actually, before nauso yung TikTok and everything else, noong mga 2011, bago lang yung Facebook, 2009, I thought of sharing to the public yung aking kaunting nalalaman sa batas. So binuo ko nga itong page na ito in the hope na makapag-share ng mga komplikadong usapin ng batas at maipaliwanag. And nakakatawa nung mga panahon na yun, may mga nagme-message sa akin. So on weekends, I would really try to respond, lalo na sa mga marginalized. Tapos nahack yung aking account noong 2024. So tinuloy ko pa rin noong 2025. And yun, up to now, I still do that. So basically, it's a public service page, no, na pinapaliwanag ang batas na sa simpleng para pamamaraan. At in some cases, nagbibigay din ako ng libreng payo sa mga marginalized lalo na. Attorney DJ, syempre, di ba, kailangan nating make sure na yung batas, friendly yan, di ba? Dapat sa mga ordinaryong tao, no? Sa mga burning issues ngayon, sa mga nagbabagang mga balita, di ba? Mga nagbabagang mga issue ngayon, di ba? Ang gusto nating i-emphasize is yung importansya ng ebidensya. Bakit nga ba, Attorney DJ, na importante ang pagka merong mga akusasyon, hindi pwedeng chismis, bakit nga ba dapat ebidensya ang kailangan? Ang allegation kasi ay kailan may hindi nagiging ebidensya. Kahit anong drama pa ang gawin mo, kahit anong allegation ang gawin mo, sa dulo, pagdating sa, lalo na kung ito ay legal na proseso, talagang ebidensya ang magiging basihan. Nakita natin ng mga nakaraang dekada na nga, no? May mga nakakasuhan ng plunder at iba't ibang kaso, pero tuwan-tuwa tayo yung mga lumalaban sa korupsyon. Ako, nagrarally pa ako noon nung time ng isang dating pangulo. Tapos sa dulo, mga na-acquit din, no? So, sa ebidensya pa rin. So, mahirap yung ningas kugon lang, matutuwa lang tayo sa mga pronouncement, pero sa dulo, matibay na ebidensya So, pa rin. hindi pwedeng sabihin sa Facebook lamang, the Senate is under attack. Dapat ba tingnan pa ebidensya? Baka naman pwedeng, the Senate is under attack. Ganon, tapos na, paniwalaan na natin lahat. Siyempre, lalo na ngayon na usong-uso ang mga fake news. So, talagang panawagan sa mga lalo na may kanya-kanyang plataforma para
paliwanag. Huwag abusuhin ito. Bagkus i-educate natin yung tambayan. Ito nga po, Attorney DJ, yung isa sa mga nabanggit nyo, halimbawa yung mga usapin ng plunder, di ba, pandarambong, yung isang pinakamalaking isyong kinakaharap din natin, yung mga maanumalyang flood control projects, di ba? May mga katanungan yung ating mga kababayan na parang ang gulo na, hindi na natin naintindihan kung paano ba umuusad ito. At meron yung 18 Marines, kung familiar po kayo, no, di ba? Napanood ko din sila. Paano yung ganong mga testimonya halimbawa ng 18 Marines na at least para sa mga ordinary observers, parang hindi nag-hold to to the Lalo na kung standards, pabago-bago. Parang pabago-bago. David kasama si Loren Legarda, tapos di nakasama si Loren Legarda, biglang kasama na sila Kiko Pangilinan, tapos hindi pala kasama. Yung, kumbaga kung ano yung, sino nga yung nagpapalit yung minority majority ng panahon na isasama sa listahan How do we appreciate that as lawyers? At paano natin ito makukomunika sa mga ordinaryong mamamayan kung anong ibig sabihin pag pabago-bago ang testimonya at naiiba doon sa unang affidavit na in-execute nila? Ako naman, sa konteksto bilang abogado, ako po ay sobra 2 dekada nang nagli-litigate, 28 years as a lawyer. Yung inconsistency sa mga testimonies, lalo na kung ito ay major inconsistency, ay nagiging basihan din sa korte para hindi bigyan ng bigat. Pero kung ang inconsistency naman ay minor lamang, in some cases, even jurisprudence holds na yung mga ibinibigay mong salaysay minsan na sa kapulisan, hindi kompleto So minsan may detalyeng hindi ka talaga nasasabi. Ayun ay minsan ay pinapayagan ng korte. Pero kung major yung inconsistency, yun ay tinatawag na red flag na wag kagad-agad paniwalaan at we have to be critical at well-informed. And I think at the end of the day, it's very important that in every issue that comes out, we have to step out of the frame and be able to look at the bigger picture. Kasi kung kasama tayo, medyo may konti tayong bias, minsan hindi na natin nakikita yung overall picture. Talagang kailangan critical thinking. At may tanong pala ako, kasi di ba, marami tayong mga nawalan ng mga ID, mga lisensya, nagpa-file tayo ng mga affidavit, di ba? Iko-connect ko lang dun sa mga 18 Marines. Affidavit of loss. Affidavit of loss, di ba? Ikaw sabihin, ang affidavit ay ikaw mismo ang gumagawa, kaya nga ito'y susumpaan mo, hindi ba? Opo. So may tanong lang ako, ikaw ba sa kaso ng 18 Marites, na biglang hindi naman pala sila ang sumulat ng kanilang affidavit, paano natin magiging treatment ng, ano bang tingin ng batas sa mga ganyan na hindi naman pala siya gumawa ng Red flag din ba yan? Oh, Or red parang flag ba Iba yan? pa rin Marites sa dagdag bawas gang, no? Ay, pareho. Parang, Kung ito'y maipapaliwanag na talagang malinaw na gumawa po ako ng salaysay, Tagalog, binasa ko. Yung abogado ko po, inayos niyang ng Ingles at binasa ko po, tama naman. Kung mga ganong pagpapaliwanag, kasi sa husgado po ngayon, unlike in the past, when you testify in court, judicial affidavit na yung pinipresent. Ibig sabihin ng judicial affidavit, andun yung question, andun yung sagot. Pero ito'y English normally. So in some cases talaga naman, kaya mahalaga na pinapaliwanag mo sa testigo mo. No? Ako, the way I present my witness, ito mama, ito po yung tinanong ko sa inyo, ito po ang sagot nyo. Yan po ay itatranslate ko lang at basahin yung mabuti. So talagang pinapaliwanag. Ngayon, nahuhuli yan pagdating sa husgado, lalo na kung tinanong ka, kilala mo ba si attorney so-and-so, yung nagnotaryo? Tapos hindi niya kilala. Di ibig sabihin, hindi siya sumumpa doon sa notary public. O di kaya, iba yung lugar ng pinagnotaryohan sa lugar kung saan ginawa yung salaysay. Pag hindi na ipaliwanag ng testigo, halatang-halatang abogado lamang yung gumawa. Kaya napakahalaga na yung mismong testigo ay kaya niyang panindigan yung kanyang salaysay. Kaya lang, dito naman sa 18 Marines, kung di ako nagkakamali, nung sila ay ipinatawag at gusto sana silang interviewin one by one, medyo natutulan. Although,
karapatan rin naman nila na tumutol sa isang custodial investigation. Pero mas naging matibay sana kung talagang one by one, kausapin sila at papanindigan nila yung salaysay nila. At syempre, napakahalagang bagay kung Tagalog, ano? At mahalagang bagay din kung habang sila ay nagtitistigo, walang mga hand signs na nakikita. Talagang kabisado nila yung Bawal, kaduda-duda po ba kapag may coaching na live? Hindi ba parang normal lang na kino-coach sila ng O abogado? kasi parang nakakakaba kasi, ba? First time mong ma-interview ng ganyan, di ba? Kung sa husgado ang pagbabasihan natin po, talagang bawal na kino-coach ang witness on the witness stand. No? Pero prior to that, normal lang na kinakausap ang testigo eh. Attorney DJ, ikumpara naman natin yung ebidensya na ito, di ba? Yung 18 na salaysay lamang ng mga Marines, di ba? Na wala akong nakitang corroboratory evidence na pinakita nila. Corroborating. Corroborating evidence. Walang Ano po yung dokumento, corroborating walang evidence? picture. Ano ba yung Ang corroborating evidence, maliban sa iyong aligasyon, maliban sa iyong testimonya, kailangan magpapakita ka na ito, tinext ko pa nga siya nung sinabi ko ito at ito siya sumagot. Pwedeng electronic evidence, pwedeng object evidence, yung mga pictures. Picture ng maleta, pwede na ba yun? Kung maleta lang at hindi naman nakikita yung laman, mas maganda sana kung medyo Video. video live on din dito ako ngayon, ito ngayon ang mga maleta, ito yung pera. Ikumpara Mas natin yung bigyan ebidensya na yan, Attorney DJ, doon sa ebidensya. For example, sa impeachment, no? Sa impeachment, ipinakita yung Anti-Money Laundering Council report na 6 billion ang labas-pasok. Diba? Sa batas, meron niyang tinatawag na presumption of regularity. Dahil nga in-execute isang government agency, ano masasabi mo pag kinumpara mo yung 6 billion na labas-pasok na report ng hensya versus dun sa testimonya na paiba-iba? Well, una sa lahat, syempre, pending na yung impeachment proceedings. Ayaw naman natin pangunahan, ano? Pero totoo naman na meron tinatawag na presumption of regularity, pero hindi naman bawal din sa kabilang banda kung ito ay susuriin mabuti at mapapakita na medyo mali yung computation or what, pero meron siyang presumption of regularity. In the absence of any showing na ito ay illegal na nakuha, and I think siguro kaya nagdemanda ang Manscarpio to challenge yung findings dahil nabanggit sila eh. Kaya lang, syempre, pag sinabi mo kasing statement of assets and liability, spouses ang required eh, hindi lang naman yung Vice President. Eh. So, again, it's a challenge and probably baka pagdating sa Senate hearing, i-raise siguro nila yon. Pero tama po kayo na mayroong presumption of regularity. Kung ikukumpara mo naman doon sa paiba-ibang testimonya, maaring masasabi mong mas may legal na basihan yung isa. And Attorney DJ, isa din dun sa developments ngayon, yung maaari daw yung dating DPWH Secretary, no, si Secretary Bonoan, no, ay maaring tumistigo laban kay dating Speaker Martin Romualdez bilang state witness, no? At syempre, sa maraming mga kababayan natin, parang hindi ata natin matanggap na ang isa sa mga nasa sentro ng maanumalyang flood control projects, dating kalihim ng DPWH, pwede pala siyang gawing state witness. At hindi lang ordinaryong witness kasi parang ibang ranggo ng pagiging witness, no, ang state witness, tama po ba? Supposedly, ang state witness yung pinaka-least guilty eh. So, dapat least guilty siya. Oo eh. So, medyo it's a challenging proposition, pero since it is within the prerogative of the prosecution to determine kung sino, titignan natin kung ito'y aaprubahan ng korte. Okay. O hindi. So, pwede pa pong i-reject na i-reject ng korte na si Secretary Bonoan na hindi katanggap-tanggap na state witness. Kahit ang ombudsman po ang nag-recommend sa kanya. Yun lang, medyo mabigat, no? Kasi syempre, ang role and ang prerogative to prosecute rests on the ombudsman. Yes. Hindi pwedeng pakialaman din theoretically ng korte na hindi, wag yan ang ipresenta mo, ito o ganyan. So,
medyo mahirap, no, kung sakasakali. Yun nga, nag-release nga po ng statement si President Bongbong Marcos na just a few hours ago na prerequisite naman ng ombudsman who to name as a state witness. So siya, wala Yun nga, yun ang meron opinion siyang, about it. at saka ihiwalay supposedly ang ombudsman sa Sa executive. constitutional body, no? Kung theoretically po kung yung mga nalalaman natin sa flood control project, Yes. yan, sa skandalo na yan, sino yung halimbawa na doon na parang para sa inyo ay uncontroversial na pwedeng state witness? Ano yung exact example ng list? Siguro ang ano lang dito, ang magiging issue rito, contractor ba, congressman ba, senador ba? Yun eh. Depende sa weight ng testimony na ibibigay, ano. Pero sa palagay ko naman, yung mga ibang makapagbibigay ng mga information na magiging material to secure a conviction, yun ang isang bagay siguro na maaring magiging basihan. Ito po ba yung sinasabi nilang with reasonable certainty of conviction? Ibig sabihin, nakaangkla ito sa may ebidensya na it will hold water. Parang ganun ho ba dapat natin Yung tinitignan? reasonable certainty of conviction ay the quantum of evidence required para ang isang kaso ay maisampa sa korte. At nung araw po kasi, probable cause lamang yung basihan. Yung probable cause ay simple lamang. Meron bang krimen na nangyari? Kung mayroon man, yung bang inaakusahan ay more likely guilty. Hindi kailangan reasonably or morally guilty. Posible ba na guilty? Pero attorney, yung pinagtataka lang po ng lahat, may flood control issue na nga, pero hanggang ngayon, bakit walang kaso? Wala po ba tayong ebidensya enough to hold the case? Yun ang isang bagay na medyo nakakalungkot din, although merong mga senador na nasangkot, pero tila wala pang miyembro ng Kongreso na naaaresto dito sa flood control. Kaya lang, intindihin po natin na ang criminal charge na related sa flood control, ito ay hindi porke meron ka kasing insertion, may plunder na kaagad. No? At palagi ko nga sinasabi, hindi porke kay senador o sabihin na nating Senate President o Speaker of the House, hindi ka na entitled sa proseso ng batas. Susundin mo pa rin yung proseso ng batas. At kung walang ebidensya na ikay nakakuha ng kickback o ikay in-overprice mo ang project, ikay nag-participate para makomit ang isang conspiracy to defraud the government, napakahirap talaga. Kahit sabihin mo mang trillion yung nakulimbat, hindi kasi yan magkakadugtong eh. For example, yung project sa Bulacan, hindi mo pwedeng isama dun sa project sa isang lugar na Ibang distrito. nakawan. Kaya makikita mo na itong mga kaso na nakasampa, for example, kay Senator Jinggoy Estrada, particular to particular area. Ganon din yung kay Ramon Revilla. Yes. So, ganun talaga. Napaka-komplikado. Easier said than done eh. Pero sa palagay ko talagang sa sobrang complex ng problema, kung may kakasuhan, talagang napakadami pwedeng kasuhan. So baka sa dulo, pipili kung sino. Maraming salamat po, attorney, kasi napaliwanagan niyo po kami. At I think naliwanagan din ng ating mga viewers. Mahalaga. So we would like to invite everyone to follow him on Facebook, The Pinoy Street Lawyer and Attorney Danielito Jimenez. DJ Jimenez. DJ Jimenez. Oh, yes. Tandaan natin yung paalala, no? Ebidensya. Ang alegasyon ay hindi ebidensya. Lalo na ngayon sa panahon na namumuhunan na sa mga vloggers na nagpropaganda lang o nagpapakalat lang din, lalo ng mga fake news. Kahit pa bago-bago yung version, 18 Marines man, naging 8 Maleta Boys, kung ano mang mga Iba-ibang mga version, bansag. yung testimonya, kailangan din daw na may mga corroborating Suporta. Maski yung kung matatandaan nyo, di ba? Etong kaso ni Senator Marcoleta, naisampa siya on the basis of, supposedly of the interview, no? Oo. Dahil meron siya mga admissions na ginaba. Kung tutuusin, yung mga interview admissions,
hindi yan basta-basta basihan naman eh. Kaya lang, ang nakita ko dito, base sa publicly available documents, tila nung siya ay nakasuhan sa COMELEC, nagsumite kasi siya ng under oath, no? So, medyo kailangan niyang ipaliwanag. And sa dulo, I think, magiging issue sa korte dyan kung ill-gotten wealth ba to o plainly election na campaign contribution kahit na hindi niya na-ideklara. Kasi yun ang naging basehan naman ng ombudsman. Hindi mo sinabi. So, hindi siya campaign contribution. Korte pa rin. Hindi siya kalye, hindi siya EDSA. Korte pa rin. Babalik at babalik sa magpapaliwanag. institusyon. At babalik sa ebidensya. Magandang point, di ba? Na parang yung mga sinasabi sa media, yung inilalabas ng mga alegasyon sa media, it's not necessarily something na mag-hold talaga agad, di ba? Sa case kasi ni Senator Marcoleta, may sinumpaan siya kasi testimonya. At sinusugan ng kasarili niyang Tapos, interview. yung publicly available information na triangulate. So I think also, ganun din dun sa mga iba pang mga kasong inilalabas ngayon, kailangan magtagpo-tagpo yung mga ebidensya, may matriangulate. Otherwise, mukhang hindi din talaga siya magpo-prosper. At syempre, hindi rin naman natin mayaalis kung ang taong bayan gusto magsalita because that is also part of free speech. So, igagalang din natin Nako. ang rally.